Hello family and welcome once again to the Radiance Church Daily Devotions. Nagpapatuloy po tayo sa ating series na Good Manners and Right Conduct at tayo ngayon ay nasa part number 23. Ang ating episode ngayon ay pinamagatan nating Be Responsive. Be responsive o matutong tumugon or tugunan ang mga katanungan. Ang ating verse for reflection ay nasa Proverbs 15:23. Ganito po ang sabi ni Haring Solomon sa Kawikaan. Everyone enjoys a fitting reply. It is wonderful to say the right thing at the right time. Nagagalak daw ang mga tao sa ating paligid kapag tama ang ating pagtugon at napakaganda kung nasasabi natin ang tamang salita sa tamang pagkakataon. Puntahan natin ang ating reflections ngayong umaga. Ano bang ibig sabihin ng to respond o maging responsive? Well, to respond means to reply or satisfy a question from someone who is seeking information. Yan ang general statement. Ibig sabihin, kapag tayo'y tinatanong, dapat tayong sumagot. Yan ang ibig sabihin ng talatang ito, mag-respond. Bakit? Kasi to ignore a question is considered rude and unacceptable, di ba? Kapag tinatanong ka tapos di ka sumagot, yan ay kabastusan. In short, ayaw natin ng mga taong ganyan. Gusto natin yung sumasagot kapag tinatanong. Ang talata po natin ngayong araw ay nagpapaalala sa atin ng isang particular na good manners. Isa sa mga good manners. Ano yon? Maging responsive. The simple instruction is this. Balikan natin ang Proverbs 15:23. When someone asks you about anything, respond promptly by providing an answer related to the query. Yun na nga. In short, pag tinatanong ka, matuto ka lang sumagot ng maayos. Pero di basta-basta nangyayari yan, pinagpapraktisan yan. Ano ba ang benepisyo ng pagtugon? Well, when we respond appropriately, that enables us to blend in with the community. Yung mga tao nagre-respond ng tama, madaling makihalubilo sa mga tao sa komunidad. At habang tayo nakikipag-interact sa mga tao, nakikipag-ugnayan tayo, nakikipag-usap at talastasan sa kanila, na-expand yung ating circle of friends at marami tayong madidiscovering mga valuable insights na maaring makatulong sa pagpapabuti pa ng ating mga buhay. Di lamang yun, magugustuhan tayo ng mga tao kapag handa tayong tumugon, hindi ba? Nakakita na ba kayo ng mga masusungit na tindera o waitress? Tinatanong mo ng maayos tapos simangot ang ipapakita sa iyo. Nakakainis ang ganyan, di ba? So ayaw mong maging ganyan. Ang gusto natin ay maging katulad tayo ni Jesus Christ who demonstrated responsiveness wherever He went. Kahit na gaano ka-busy si Jesus, ano man ang kanyang schedule, He will always find time to stop and respond to people's questions. Handa siyang sumagot sa mga katanungan ng mga tao, mayaman man o mahirap, may pinag-aralan o wala. Sa amang oras, ano man ang nangyayari, handa siyang tumugon sa kanilang mga katanungan. Dapat ganyan din tayo. Sabi dito sa talatang ating binasa sa Proverbs 15:23, ang lahat ng tao daw ay nagagalak sa isang fitting reply. Fitting, yung nararapat na tugon. Paano ba magkaroon ng fitting reply? Magbigay ako ng ilan. Una, always return a greeting. Yan. If someone greets you or waves a hand, respond quickly and engage in a quick conversation. If not possible, respond with a positive hand gesture, kumaway, mag-thumbs up, lalo na kung ikaw ay nagmamadali. So kapag tinanong ang, kumusta? Ang sagot, mabuti naman, how about you? Ganyan dapat, hindi ba? Always respond sa bawat greetings na ibinibigay sa atin. Gayun din, maidagdag natin na kapag may nag-text sa atin, sagutin natin kaagad. Naku, problemang malaki ng marami sa atin yan. Kasama na ako dyan. Kasi ang daming mga apps, iba't iba mga pages. Meron kang normal na text, meron kang messenger, meron kang Viber, WhatsApp, at kung ano-ano pa. Kadalasan nakakalimutan nating sumagot. Kaya pagtsatsagaan nating hanapin ang mga text messages na yan o mga missed call at siguraduhin nating ibalik ang mga tawag na kinakailangan. Bakit? Sapagkat yung no reply ay katumbas siya ng rudeness. Rude ang hindi sumasagot sa tawag o hindi nagre-respond sa mga text. Pangalawa, choose conversation topics sensibly.
Ang ibig sabihin, maging discerning tayo lalo na kung ang mga taong kausap natin ay mga may pinagdadaanan, people who are going through rough times. And when we talk to them, let's avoid sensitive subjects that could intensify their current dilemma. Bibigay lang tayo ng tulong o advice kapag tayo hininga ng tulong o advice, hindi ba? Alam mo nang may away sila mag-asawa, ang tatanong mo, kumusta naman ang asawa mo? O alam mo nang meron silang problema sa pera, tatanong mo, may pera ka ba dyan? Yan. Yung mga topics na yan ay dapat nating dapat nating iwasan at maging maingat tayo at maging sensitibo sa nararamdaman ng ating mga taong kausap bago tayo magpatuloy sa pakikipag-usap. Pangatlo, be gentle with your words. Avoid rudeness at all costs. Laging sinasabi sa akin ng nanay ko nung araw, never answer a question with another question. Kapag tinatanong ka, huwag mong sasagutin ang tanong ng isa pang tanong sapagkat yan ay pawang kabastusan. Sagutin mo ang tanong sa maayos na kapamaraanan at kung meron kang itatanong, sabihin mo, ako ba pwedeng magtanong din sa'yo? Ayan, ganyan. Sa Proverbs 15:1, ganito po ang sinasabi, a gentle answer deflects anger, but harsh words makes tempers flare. Ayan, kapag suabe ang ating sagot, ayan, takbo ang lahat ng uri ng galit. Pero kapag harsh o rude ang ating pagkasalita, lalong iinit ang ulo ng ating kausap. So, iwasan ang mga salitang makasasakit sa ating kapwa. O yun lang, pag-aralan nating mabuti na tumugon ng tama sa lahat ng pagkakataon. Sumagot sa tanong, sa tamang kapamaraanan para di tayo magkagulo. Tandaan natin, be responsive and be responsible with your responses. Practice na. Ito ang mga paalala sa inyo ni Coach Ray. Ito po ang inyong kaibigan, Ray Clemente lamang po mula sa Radiance Church, Sydney, Australia. Pagpalain po kayo ng Panginoon at maligayang araw po sa inyong lahat.